The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Face the Nation. Good day, ladies and gentlemen, and welcome to Face the Nation. For this week's episode, we will be discussing the importance of the Philippine Postal Corporation or PhilPost and how they can actually maintain their relevance of their service in this day and age. And joining us for this discussion is the Postmaster General and the CEO of PhilPost, Mr. Maximo Santamaria III, and also the Chairman of the Board, Attorney Christian Gargantiel. Attorney, welcome back to GNN. Thank you, Lorlene, and thank you for having us here. It's nice to be back. Last time we talked this during the campaign. Yes, and you are here, you have a new post Yes. that you have to fill in. Maybe it's a little hard because you know what? Today we discuss relevance. Yes, A lot yes. of people don't know that PhilPost or yung ating postal service Postal still service. exists because of so many courier service, whether this is for food, for cargo, for parcel, for letters. Yes. And of course, joining us also in this discussion is Mr. Santamaria, who is the CEO of PhilPost, to help us out also to better understand that PhilPost is still here providing service at like what it did when it started. You know what, looking back at the history, sabi nga, 1767 pa ang pagpapadala ng mga sulat. Pero ngayon, nandito na po tayo sa day and age na lahat digital na. Lalo na sa mga Gen Z, Alpha, baka hindi na po nila alam ang PhilPost. Yes. Kaya po tayo ay nandito para maintindihan na ang PhilPost po, dun sa mga hindi nakakaalam, pero syempre yung mga edad na, baka mas syempre nakakatanda ako sa inyo, nakapag-umpisa pa ako na kaya ko pang magpadala ng sulat, ng postcard na idinadaan siya sa post office. Pero yung mga bata ngayon, hindi na nila alam na existent ito kasi meron na nga tayong internet, meron na tayong iba't ibang apps na po pwedeng kung meron kang message, meron kang attachment, na nandun na yung mga information na gusto mong ipadala, whether this is for business, for personal, or for private, pwede mong ipadala agad. Pero meron tayong postal service na ito naman ay ginagamit natin pa rin hanggang sa kasalukuyan na ito ay nasa gobyerno Yes. ang nagpapatakbo na nagbibigay serbisyo kung paano makakarating ang mga sulat at mga parcels sa ating mga mamamayan, hindi lang sa bawat city, kung hindi sa malalayong lugar sa Pilipinas. So, ito, 1767, 2025 na ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo. Tama po, sir? Tama po yan, no, ma'am. First of all, I would like to greet everyone. Good morning. Good morning. Salamat po at naimbitahan nyo kami ngayon dito sa programa nyo upang ibahagi ang aming organisasyon, ang Philippine Postal Corporation. Nabanggit nyo po that we have been existing since 1767. Which is more than 200 Yes. years In fact, already. we just celebrated last November the 258th year of celebration. Yes.
And looking back, ma'am, the postal service in the Philippines has been existing hundreds of years ago. We've been through a lot of disruptions historically, and then we were able to survive because yan po ang mandato ng Postal Service sa Pilipinas. To deliver and to plan, develop, and operate a postal delivery network sa buong Pilipinas po. So we've been existing, we've been serving the public, and then delivering postal delivery service po. Yes. Yes, sir. Based on the 1992 Republic Act 7354, sinabi mo nga, may mandato kayo na kayo ang mag-deliver ng service sa buong Pilipinas. Postal service, collection, handling, transportation, and delivery of mail. Kaya kahit sabihin na natin, kahit gaano tayo ka-high-tech, PhilPost need to exist. Yes. Dahil kayo ay merong mandato. Correct. Sir, you are very new as the chairman Yes, of the board. Yes. Pero napaka-challenging para sa PhilPost to say, how can we be relevant at this time? How can we say na we really do need to exist not because there is a mandate, because the service that we provide should be there for the Filipino people. Correct. I only assumed as chairman a few weeks ago, December 5. No? So, nauna si PMG Maxi. And yun ang priority namin to make the institution relevant. Kasi similar to the obligation of the government to deliver health, education, public works, ang postal service, ano rin yan, state function yan. So, nung panahon na more than 200 years ago, wala tayong internet. Ang talagang mode of communication natin ay sobre, liham, Yes. no? So, yan ay mandato ng Estado. And through the years, yung obligation to deliver education, health, at saka postal service, hindi naman exclusive to the state yan. So, merong mga private institutions na pwedeng gumawa niyan. And lately, noong nagkaroon ng, yun nga, yung charter ng PhilPost, ginawang instead of agency directly under the national government, ginawa siyang korporasyon, GOCC. Kaya ngayon, nakikita natin, bukod sa PhilPost, meron tayong mga private entities na de-deliver. Ang problema, noong nagdaang mga taon, medyo hindi nakakasabay ang institusyon na PhilPost sa mga pagbabago sa changes. Yun ang gusto namin baguhin ni Maxi ngayon. Na makasabay. At syempre, ngayon, wala na masyadong gumagamit ng sulat, pero madami pa rin nagpapadala, mga parcels, mga delivery, online purchases. We need to make PhilPost relevant. We need to make PhilPost competent and more responsive to the needs of the consumers. Yes, Sir Maxi, I hope you don't mind. I'll be calling you na din. Of course, that. yes. So, actually, sinasabi nga natin, sinabi ni attorney ni Mr. Chair na kayo ay naging korporasyon, which means even though kayo ay parte ng gobyerno, kailangan nyo pa din na kumita. Yes. Sa panahon po ba ngayon na ang daming courier service, na talagang yan ang ginagamit, kasi ang pinag-uusapan natin ngayon, pabilisan, di ba? Gusto mo lahat makarating. Yung mga parcel, po pwedeng same-day delivery. Yung mga letters, pwedeng through electronic mail. Or, kung gusto man natin ngayon, pwede pa din nating ipadala sa courier service na mabilisan. So, how can you still exist and how can you deal with all these other companies na talagang ito na yung direct competition natin eh. Kung dati PhilPost, sasabihin mo, wala kaming competition, kami lang yan. Kung meron man, kung delivery service, before pandemic, it takes 3 to 5 days or 10 days. So, yun ang competition nyo. Pero ngayon, mabilis na. So, paano po tayo nagiging relevant? Paano nating maipapakita or bakit kailangang nandito pa? And at the same time, kung korporasyon tayo, kumikita pa din po ba kahit ang dami ng mga external other businesses na nag-exist, which is, in fact, in direct competition with you? Okay po. Unang-una, nais ko pong i-emphasize dito na bukod sa pagiging korporasyon, dapat po kami kumikita para po sa maibahagi sa ating gobyerno.
Meron po kaming dalawang tinatawag na sovereign functions. Number one, ito po yung franking privilege na tinatawag na kung saan na nakasaad sa batas na ang post office ay magbibigay ng postal service sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. So ito po ay libre. And then, of course, we're using our resources, our manpower, utilizing our infrastructure to perform this franking privilege. At yung isa ay yung tinatawag naming Universal Service Obligation. So bilang miyembro po ng Universal Postal Union na kung saan 192 postal organizations worldwide ang kasama dito, obligasyon po natin na magtayo at magserbisyo sa publiko in all settlements in our country. So ito po including underserved areas, far-flung areas, and then offering them postal service at an affordable price. So ito po halos ang nakalaan, yung iba po naming resources performing these sovereign functions. Okay. Now, with that po, being relevant is of course establishing or building up our reliability. So kasama rin po namin sa programa bilang korporasyon yung pagbubuo at pagpapalakas ng aming mga resources going back to digitalization. Ang digitalization po sa aming pananaw ay dalawang paraan, dalawang bagay. Digitalization sa loob ng organisasyon at digitalization na ito'y ino-offer namin sa labas sa publiko. Ngayon sa loob po, meron na po kami, ever since po meron na kami yung tinatawag na digital mail sorting machine. Kung yung nung araw po, naabutan ng karamihan sa atin na ginagawa ng manual ang pagsusortin, o yung mano-mano na tinatawag. So we have this digital mail sorting machine in our central mailing exchange center wherein it can process 40,000 mails every day. Significant use po nitong digital sorting machine po nito is when we deliver the PhilSys ID. So imagine we've been receiving at least 200,000 PhilSys IDs every day to be delivered. So for us to be, to perform faster the sorting, we use this digital sorting machine. And then next year, we will be procuring yung flat sorting machine na tinatawag, na ito naman yung makina na gagamit sa pagsusort ng mga parsela. So ito po nagbigay suporta po rito ang Japan Post in getting these machines. Now, next year din po, first quarter, we're going to launch yung aming external digitalization is the mobile application or the PhilPost mobile application. So we're targeting to launch this, pilot test this first quarter of next year. In this mobile application, our organization, our management can now track kung nasaan na po yung mga parcels or yung mga sulat. And at the same time, the public can also track their mails or their parcels via this mobile app. Ito pong mobile app na to, hindi lang po sa mga cities, and this can also reach yung mga far-flung areas natin. Alam niyo po ngayon, halos karamihan meron ng cellphone. Yes. So, ngayon, even yung mga kababayan po natin sa baryo can access this mobile application. They can use it for tracking. And then eventually po, kung magbabayad sila, pwedeng gamitin na rin po itong mobile application. Yes. So, yun po yung mga panguna naming hakbang towards digitalization po. Yes, yan po ang inyong mga plano. Apo. Pero actually, magkakaroon pa po tayo ng oras para mapag-usapan natin kung ano nga ba yung mga plano at syempre kaakibat na din yan dun sa 8-point agenda ng PhilPost. Yeah. Pero sa ngayon po, kayo na din ang nagsabi na meron kayong franking privilege at universal service obligation which goes back to the reason why you actually exist. Correct. Tama po? So ang sinasabi po natin kanina, sinabi nyo nga, ito yung franking, ito yung pagpo-provide ng libre na service sa ating mga ahensya ng gobyerno. So ano po ba yan? Para at least maliwanagan natin. Kasi unang-una, syempre, kayo, nagpa-approve kayo ng budget.
'di ba? Naaprubahan na po ba 'yung budget natin Kasi- para sa taong ito? Ganito yan, Ms. Lorlene. Ang Philippine Postal Corporation, dahil nga ginawa siyang GOCC Yes. mga 20 years ago, siya ay self-sustaining supposedly na korporasyon. Hindi siya kagaya ng mga nakagis na natin na Bureau of Post o yung mga dating bureaus or agencies ng national government. Part sila ng General Appropriations Act every year. So, ibig sabihin, kagaya ng mga eskwelahan, mga ospital na pag-aari ng gobyerno, mayroong May mga budget yan budget, every year. Ang Philippine Postal Corporation, walang budget yan as a general rule every year. So, ibig sabihin, kung kami ay hindi kikita, magdidildil kami ng asin. Wala kaming pangtutustos. So, ang nangyayari ngayon dyan is, yung services namin may konting bayad, no? So, but it's very, very low. Yung magpadala ka ng sulat sa post office, magpadala ka ng package abroad or domestic, may babayaran ka sa post office sa munisipyo eh. Doon kami kumikita. Yung franking privilege, kumikita rin kami dyan kasi kahit na serbisyo yan na ibinibigay namin sa ahensya ng pamahalaan, kagaya ng PhilSys ID. Magpapagawa ka ng ID, ang mag-i-issue ng ID ay Philippine Statistics Authority, national government. Ipadadala sa iyo yan, hindi ahensya ng PhilSys ang nagde-deliver. It's PhilPost. Judiciary, mga courts, they send out notices, Yes. decisions in paper. Pinapadala yan Philippine Postal Corporation. So, Department of Education, magsasend sila ng mga sulat sa kanilang mga eskwelahan, Philippine Postal Corporation. Hindi sila nagbabayad. Ang nagbabayad sa amin, national government for that franking privilege. But it's not budget. It's for services rendered. And that happens every year. Doon kami kumikita. That's the nature of franking privilege. So whether it's a private individual sending out letters or parcels, or the national government carrying out its obligation to deliver services, pag ginagamit nila yung resources ng Philippine Postal Corporation, may konting payment para lang ma-sustain ang operations at saka existence ng Yes. corporation. So, yan yung mga correspondences from the Office of the President, Yes. from both houses of Congress. Right. So, meron silang allocation kasi talagang service naman yung i-provide. And then, when so, dyan talaga, yan yung isa sa mga main function nyo. Kasi Yes, you're really yes. supporting the government itself. Kasi talagang kahit nasabihin natin na merong na tayong high-tech na tayo lahat, iba pa din pagka nakarehistro, registered, natatakan, alam mong ni-receive, at alam mong tinatakan sa post office at tinatakan at ipina-receive sa recipient. Yun namang universal service obligation. Ito, sinabi ni Sir Maxi kanina, is ang target natin, far-flung areas. Yes. So, dyan tayo naiiba. Kasi kahit nasabihin natin na existing na sa mga cities or even in the municipalities, marami pa rin hindi na nakakarating dun sa mga far-flung areas at kaya pa din yan at na-maintain pa din yan ng PhilPost. Opo. Yung term namin dyan sa korporasyon, last mile delivery. Last Last mile mile. delivery. I-explain ni Pero, PM. Sir Maxi, yaan ba, meron pa ba tayong mga sapat na manpower? Talagang para magawa lahat yan. Considering na, alam mo ngayon, ang gusto ng mga, even yung mga naha-hire ng mga courier service, whatever service they are providing, talaga kasing mga bata, yung mga ganyan, or yung iniisip natin, pagka sinabi natin yung mga kartero, di ba, nung araw, medyo, syempre, sila na yung mga mas nakakaedad. So, ngayon, kumpleto pa din naman. Yung bawat postal office, what do you call, ano tawag natin dyan? Post Post office sa bawat munisipyo, talaga namang sapat pa din yung mga tao na nagmaman para ma-distribute yung mga dumadating na whether these are letters or these are parcels. Opo. Yung pong aming mga letter carriers na tinatawag, gawa po nung 2013, nagkaroon po kasi ng rationalization ang Philippine Postal Corporation na kung saan we are mandated to streamline services and it affected our human capital resources. So, medyo nabawasan po kami ng mga tao serving these municipalities. Yun nga po yung medyo challenging sa amin, gawa nung aming sovereign function na making sure that all settlements or communities in our country ay dapat merong post office.
Pero yung aming pong tao, sa ngayon, kagustuhan po namin dagdagan, being a corporation, kailangan din po namin kumita para masuportahan at mapasahuran itong mga letter carriers na idadagdag namin. Kaya sa ganitong sitwasyon po sa ngayon, kaya pinupuri po namin yung aming mga letter carriers, lalo na sa mga municipalities kasi pinupunan nila yung trabaho na yon na dapat dagdag tao just to serve the public. So these letter carriers traveling at least 21 kilometers away from the post office just to serve. Just to serve our public at make sure na yung mga sulat o pakete makaabot doon. So we're hoping nga po na perhaps in the near future, madagdagan po yung aming mga letter carriers serving these far-flung areas. If I may share, Ms. Lorling, yung even the private express couriers, yung mga hard to reach far-flung areas. That's why we call it last mile delivery. Yun yung huling segment ng pagpapadala na hindi nila inaabot. Alam ba, hindi nila tinatapos, pinapasan nila sa PhilPost yan. Para kami ang magkukumpleto ng trabaho. Kasi although sa ngayon, maaaring they claim mas mabilis ang kanilang serbisyo kumpara sa PhilPost. Pero at the end of the day, if you look, sino ba ang pinakamaraming hubs sa buong Pilipinas? PhilPost. Sino ang pinakamaraming kartero, delivery personnel sa Pilipinas? PhilPost. Yun lang, nakagis na namin ni Maxi. Sayang, andito na yung resources, nandito yung assets. Bakit natin hinayaan na mag-dwindle yung relevance, yung functionality ng PhilPost? So yun yung balak namin ayusin talaga ng masinsinan ni Maxim habang nandito kami sa PhilPost. Yes, okay. Dasi po dyan sa sinabi nyo na yan, sa pagbabalik po ng Face the Nation, pag-uusapan natin kung ano ba ang kanilang mga priority projects sa darating na bagong taon at kung ano din ba yung sinasabi nilang focus nila na 8-point agenda. Ito ay to support pa din that PhilPost is here not just to exist, but because they are still relevant, particularly not just in the cities, but also in the last mile. Lahat po na yan sa pagbabalik ng Face the Nation. Face the Nation.